Okay, pag-usapan natin ngayon yung nangyayari sa majority. Kasi sinasabi ni Alan Peter Cayetano, as a Senate President, yung kanyang mga miyembro ng majority ay tadtad ng mga pananakot. Pananakot na mga kakasuhan. Bakit nga ba sila kakasuhan? Alam naman ito ni Alan Peter Cayetano na ang mga majority ay miyembro, hindi ng majority kundi miyembro ng mga katiwalian, lalong-lalo na sa flood control. So, halos lahat may kaso. Yung iba, nasampahan na, at yung iba, kakaharapin pa lang yung mga kaso dahil pinagtitibay pa yung mga ebidensya na tuturo sa kanila. O, diba? Kaya, siguraduhin lang nila na yung mga akusasyon laban sa kanila ay may ipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili. Kasi yun talaga ang kahihinatnan nila dahil sila mismo ang may mga gawa niyan. Sinasabi na Alan Peter Cayetano na punong-puno ng pananakot mula sa administrasyon para sa kanyang mga majority ng members ng Senate. Okay, ibig sabihin ba ni Alan Peter Cayetano pinipulsa ng administrasyon na pumalas sa majority yung mga miyembro niya? Okay, tingnan natin ngayon. Sino-sino ba yung mga to? Ang mga miyembro ng majority na posibleng makasuhan. Unang-una, si Jinggoy Estrada nga kahapon, lumabas na yung warrant, ng isang araw, lumabas na yung warrant of arrest na sa kasong graft at plunder. So, ito yung katiwalian at pandarambong. Okay. Si Jinggoy Estrada, pangatlo na to. So, walang kadala-dala, paulit-ulit. So, ibig sabihin gawain na niya. Kaya, kung ito palalagpasin pa, ano na ang mangyayari? Tuwad sa mga susunod na galawan nito, kailangan talagang sumpuin eh. Akala nila hindi sila mabubuking. Isipin kasi nila pera ng taong bayan yan, pera ng gobyerno, na inilaan para sa mga proyekto or sa mga taong nangangailangan ng mga ganitong siyempre, inalaan yan para sa Pilipinas, hindi para sa bulsa nila. Diba? Unang-una, nakasuhan to si Jinggoy Estrada noong 2001 ng kasong plunder din dahil sa pagtanggap ng pera mula sa weteng. Yan yung 2001, plunder. Kung ano ang nangyari sa kaso, siguro na-acquit dahil nga andyan na naman siya, nakaupo na naman bilang senador eh. Sumunod ng 2014, panahon ito ni Noynoy Aquino. Plunder din sa kasong PDAF. Ayan, pagtanggap naman ng mga pera. Ayan, PDAF scam. Ito yung kay Janet Lim Napoles at Benholoy, no? Ito yung mga kasabwat nito noon ni Jinggoy Estrada na pinambulaanan niya na mga ganon. Kasi purong kapirmahan niya yung mga paratang na pinukul sa kanya eh. So, ibig sabihin, tumanggap siya dahil may mga pirma eh. Sinabi niya na hindi daw siya pumirma. Ito yung PDAF scam. So, pag pasok ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte, kung ano ang kinahinat na ng kaso niya dahil nakalabas siya, hindi natin alam kung na-acquit or napawalang sala. Nakatakbo siya uli ng senators. Kasabay ito nila, pasok ito sa unit team ng Pangulo at ni Sara Duterte. Kasi unit team pa eh, di ba? Dahil nakalabas na, so ayan, nakatakbo at ibinuto muli ng taong bayan. So, siguro ngayon, dahil masyadong active na ang mga tao sa social media, baka sa susunod, hindi na ito makaupo. Kasi paulit-ulit na eh, sana magkaroon ng batas na yung mga ganitong klaseng politiko na may mga kasong malalala, na lalong-lalo na sa kasong pandarambong at katulian, dapat disqualified na sa mga susunod na eleksyon. Dapat tanggalin na to eh. Isa batas na dapat ito. Kaso, yung mga mambabatas mismo ang gumagawa ng batas, ang mga senador. Kaya, napaka-imposible yata na mangyari to eh, no? Para batas para sa sarili nila, di ba? Lumabas na yung warrant of arrest niya kahapon na nakapagpiyansa daw si Jinggoy Estrada sa kasong graft. So, 90,000 yung kanyang bail. At yung hawak ng 5th division, so kasi yung graft ay hawak ng 2nd division at yung plunder ay hawak ng 5th division, hindi pa, bagamat sabay itong binula kung sino hahawak ng kaso,
Bagamat sabay, yung division hindi pa nakapaglabas ng warrant of arrest. Siguro naman, ngayong pagpasok ng Lunes o sa mga susunod ay lumabas na yung warrant of arrest na sa kanyang kasong plunder. Kasi talagang ibang galawan ito ni Senator Jingoy Estrada no, nakapagpiyansa agad. Pumunta siya sa Sandigan Bayan kahapon at talagang taas noo siya na naglalakad papunta doon na magpapiyansa. Siguro dahil ayaw niyang ma-detain dahil nga ang nireklamo niya ay yung kanyang tuhod. Meron naman talaga mga politiko nagkakasakit pagka may mga ganitong kinakaharap ng kaso. Gusto daw niya magkaroon ng knee surgery. Siguro araw yun. Knee surgery. Yan. Gusto daw may papalitan yata sa tuhod niya. Hindi natin alam. Baka yung buto gagawin ng bakal, ano. Napaka-imposibleng isipin na bakit ngayon lang kung kailan siya nagkaroon ng warrant of arrest saka siya magkakaroon ng knee surgery. Kakaiba. So kahit pasabihin natin nagkakaedad na normal yun na nakakaramdam ng mga ganun, pero sa idadahilan mo niyang kanyang tuhod, talagang nakakaduda at nakakatawa. Diba? Okay. So, in-interview ito si SILG John Micrimulya at natawa ako sa tanong ng reporter na tungkol sa option ni John Vic. Binigyan ng option si Senator Jingoy Estrada kung ano ang gusto. Kung susurrender o huhulihin. Ang sagot ni Jingoy Estrada ay pag-iisipan pa. Ang nakakatawa, may option pa talaga to si SILG. Nakakapagtaka. So, masyadong mabait kasi si SILG o talagang may respeto lang siya dahil kahit paano tao pa rin yung kanyang uhulihin. So nga, yun nga lang, tao pa rin at senador. Pero isipin na lang sana ni SILG na ang kasong kinakaharap nito ay hindi basta-basta para bigyan niya pa ng option, di ba? So, at nagdidemand pa ng house arrest itong si Senator Jingoy Estrada, which is nakakatawa, di ba? So, posible kaya na karoon ng house arrest ito si Senator Jingoy, samantalang si Bong Revilla ay nakakulong sa Payatas, di ba? Dahil ba si Senator Jingoy ay senador sa kasalukuyan at si Bong Revilla ay hindi na. So, kaya ito sinasabi ni Alan Peter Cayetano na punong-puno ng pananakot ang miyembro ng majority sa ngayon. Unang-una kasi, ito si Jingoy Estrada bilang committee member ngayon, committee vice chair ng Blue Ribbon Committee, which is nakapagtataka at nakakatawa kasi sila mismo yung itinuturo ng korupsyon, lalong-lalo na sa flood control. Katulad ng sila mismo ang itinuturo ni Joseph Bernardo, District Engineer Alcantara at ni Bryce Hernandez. Okay, so sila, ibig sabihin, vice chair siya at ang chairperson ay si Senator Pia Cayetano. Ibig sabihin sila mismo na mag-iimbestiga ng kanilang mga kapalpakan at kanilang mga anomalya. So ano mangyayari kung sila mismo mag-iimbestiga? Sino-sino nga ba ang miyembro ng committee ng Blue Ribbon sa kasalukuyang under ni Alan Peter Cayetano? Okay, si Pia Cayetano, ang chairperson at ang vice chair ay si Jingoy Estrada at si Rodante Marcoleta. At kasama nito si Joel Villanueva, Chis Escudero. Di ba nakakatawa sila mismo yung may mga kakaharapin na kaso sa flood control issue. So, pinahihinog lang at talagang pinipitibay lang yung mga ebidensya na magtuturo sa kanila. Si Bongo, may kaso rin next na kay Senator Boto sa ICC. At kontraktor din ang pamilya, si LTD na nagtanggap ng mga marami-raming proyekto mula sa gobyerno. Diba kung iisipin nyo, Robin Padilla, makikakaharap ng obstruction of justice. Sino pa ba? Yan sa Chis Escudero, flood control, na nililink kay Maynard mo na kumulikta ng pera sa BGC. BGC ba? O yun? Basta yun. Yan yung mga lumabas sa investigasyon at nakakatawa nga mga gawain ng mga to tapos sila yung magiging member ng committee at si Amy Marcos number 1 na Duterte supporter, imbis na suportahan yung administrasyon ng kanyang kapatid. Sila yun. At itong magkapatid na Villar na pinoprotektahan yung kanilang mga negosyo at simula pa ilang taon nang inireklamo na mga consumer ng prime water. So, yan, normal na talaga sa pagprotekta para sa kanilang mga kanilang sarili ang kanilang inaaniban kaya sila napunta dyan sa committee ng Blue Ribbon.
O, di ba? Magtataka ka. Anong nangyari kay Alan Peter Cayetano? Kaya talaga nagkanda kumahog sila at takot na takot siyang mapalitan bilang Senate President ng Senado dahil nga sa mga ganitong sitwasyon kung paano nila isasalba yung mga kagrupo niya. At yung mga grupo na to na hindi natin makakaila na sila mismo ay mga Maka-Duterte. Maka-Duterte, gagawin ng lahat, huwag lang ma-impeach ang Vice President Sara Duterte. So sa kanila na mismo kasi nagsimulang, sa kanila na kasi mismo na lumabas sa bibig nila yung mga ganitong salita no? Kahit sinabi ni Alan Peter Cayetano na hindi siya close kay Sara Duterte, pero sa ama, yun, sa ama, talagang alam naman natin yan, bilang nanonood halos araw-araw at nakaharap sa mga television, may mga kanya-kanya tayong cellphone, o diba? Social media, mainstream media. Paano nga ba nakuha si Senator Alan Peter Cayetano yung pagka-Senate President? Yan na nga lumabas, di ba, si Senator Bato. Dahil matagal nagtatagpo ito. So, kung wala si Bato, hindi niya talaga makukuha yung pagka-majority. Di ba, kahit bumaliktad pa si Loren Licarda, isinagal niya si Senator Bato de la Rosa na may warrant of arrest ng ICC na kunwari, in-under custody niya para hindi madampot ng NBI. So, after ng isang gabi, pinalabas din nila, parang inutusan niya si Robin Padilla. Para sa akin na, kasi hindi naman yung gagalaw si Robin Padilla sa tingin ko ng sarili niya hanggat walang permiso ni Alan Peter Cayetano. Diba? Dahil under custody nga si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito kakaharap din ng kasong obstruction of justice si Robin Padilla dahil kitang-kita sa CCTV na siya mismo ang nagsakay kay Senator Bato palabas ng Senado. Kaya hanggang ngayon nagtatago si Senator Bato. Hindi naman tayo makakasiguro na mahuhuli yun si Senator Bato. Maganda sana kung susurrender siya, pero dahil nasa sinabi niya na ayaw niya talaga magpakulong sa ICC, so talaga mahihirapan ang mga law enforcement na may hawak ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa from the ICC. Kaya ito ang sinasabi, pinupunteriya ni Alan Peter Cayetano na punong-puno ng pananakot mula sa administrasyon ang kanyang mga miyembro ng majority. Nakakatawa talaga to. Tingnan niya muna yung mga katangian, yung mga galawan ng kanyang miyembro sa majority, kung ano ba ang mga kakaharapin nito, ano ba mga record, lalong-lalo na si Joel Villanueva na talagang dati na itong may kaso sa ombudsman na inabsulto lang yata ito ni Martires. Diba? Yung dating ombudsman. At sa tingin ko, ito na, isa na to sa pagsalba nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil talagang pinaniniwalaan nila na Sara Duterte lang ang malakas na kandidato para sa 2028. So, asa ka pa. Iba ang yata ang katotohanan at inaasahan ni Alan Peter Cayetano para manalo si Vice President Sara Duterte. Talagang tinuturing mo na napakabubo ng mga Pilipino at napakatanga na punong-puno ng kamangmangan. Kasi isipin mo para isipin mo na gusto nyo maging president si Vice President Sara Duterte. So alam naman namin yan kung bakit gusto nyo na maging presidente ang DC sa taong 2028. Kasi nga, akala nyo napakalakas nito. Siya mismo, ang miyembro ng majority ay mga kaalyado niya. So, ibig sabihin, once ni Sara Duterte maging presidente, maabsulto ang mga kasamahan nyo sa mga kasong kakaharapin nila? Masasalba ba si Bato para sa warrant of arrest ng ICC at si Bungo? Isipin nyo naman kung ano ang pinagagawa ng mga to. Sobra-sobra nga pagtatakip at kalapastanganan para sa taong bayan ang kanilang mga aksyon para sila mismo yung maging majority ng Senado. Ayaw nilang bigyan ng kapaliwanagan kung ano ang mga kaganapan, lalong-lalo na sa akusasyon sa flood control na isiniwalat ng Pangulo sa kanyang zona na talamak ang korupsyon, lalong-lalo na sa DPWH. Tapos, ang masama pa nito, itinuturo nila sa Pangulo na siya mismo ang mastermind sa korupsyon ng DPWH. Sino ba namang si Raulo yung magbubunyag sa mga ganitong akusasyon, sa mga ganitong problema sa pamahalaan, na siya mismo ang may utak? Sa tingin ko, wala namang gano'n ni Pero ang itinuturo ng mga ebidensya sa investigasyon ng ICI ay halos lahat miyembro ng majority at yung ibang kongresista.
Ang masaklap nga lang kasi dito, nagtalaga ng tao ang Pangulo bilang DPWH Secretary si Bunuan ay hindi natin inaasahan tumanggap din pala ng kickback. Isa rin sa mga nakinabang sa mga nakawan sa flood control project, lalong-lalo na yung nauwi sa mga ghost project. Sila mismo yung mga tumanggap ng kickbacks. Kaya napakalaking problema at napakalaki ng kalaban ng Pangulo para maasawatan talaga itong mga ganitong corruption dahil pinipilit nilang labanan, lalong-lalo na sa paraan ng ganitong may impeachment against the Vice Presidente. Okay. Ang Vice President pa naman natin may kaso ring impeachment na ayaw niya nga sumagot at ayaw niya magpaliwanag kung ano yung mga ibig sabihin ng kanyang mga resibo sa COA na talagang number 1 hanggang ngayon katanungan pa rin ng taong bayan kung saan talaga napunta yung confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Kaya hindi may iwasan na magduda yung taong bayan sa kanya. Kaya paano nyo masasabi na siya ang magiging presidente sa 2028? Ibig sabihin wala na bang iba talagang taong matino na panituwak ng presidente? At number 1 naman, andyan yung kasalukuyang sitwasyon na si former president ay nakapulong sa dahig. Ibig sabihin, ang ipapalit natin yung vice presidente, yung anak at nakikita naman ng taong bayan na hindi ito nagtatrabaho at puro lang pansarili at paggala lang. Samantalang sumisuldo naman, di ba? Simula nang maupo ang presidente natin sa ngayon sa kasalukuyan na si Bongbong Marcos ay siya lang ang nagtatrabaho. Wala siyang katuwang na vice presidente. Kaya itong tahasan pag maggalawan ni Alan Peter Cayetano para labanan ang gusto ng administrasyon, katulad ng anong pag-iingay niya noon na under attack dahil kinuha niya si Senator Bato, makuha niya lang yung majority ng Senado, na parang lumalabas na inaatake sila ng law enforcement. Saan ka nakakita ng institusyon ng Senado? Under attack ng NBI. So, di ba nakakatawa? Ibig sabihin yung law enforcement, parang sila na yung terorista, kayo na yung, di ba, sobrang napaka-imposible ang gusto mangyari nito ni Senator Bato, ni Alan Peter Cayetano. Sinagundahan pa ito ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano, nag-iiyak puno ng drama. So, ay kaso walang naniwala sa kanilang mga drama, kundi nabas pa ng gusto ng taong bayan tuloy sa social media to si Pia Cayetano. Kaya wala silang magagawa kundi harapin yung kanilang mga sariling kalagawan. Lahat ng mga ginawa nila dito na makikita kung ano ang kalalabasan ng kanilang mga ginawa. Dahil para kasing tumakbo ang mga to para sa kanilang sariling pang bulsa hindi sa pagserbisyo sa bayan at sa taong bayan. Ito ang malungkot sa katotohanan sa ngayon na habang si Alan Peter Cayetano ang president na sana mapalitan na ngayong darating na linggo. So yun lang. Sana naiintindihan at nauunawaan ng mga bubong BDS talagang makita nila kung ano ang intention at kung ano talaga ang galawan ng mga to. Kasi hindi na nakakatawa para sa Pilipinas, sobrang nakakahiya na. Di ba buong mundo sumikat ang Senado ng Pilipinas sa mga aksyon simula ng mamuno ito si Alan Peter Cayetano.